Hello, ready na ba? Mic check. Mic check. Welcome to Tahimik na Bayan with Tito Nonoy. Tahimik na Bayan is a podcast about raising awareness about the harmful effects of excessive noise, engage with experts and policymakers, and to amplify the voices of victims suffering from disruptive environments. Our podcast talks about our personal experiences in dealing with abusive neighbors, public nuisances, and criminal elements of our neighborhood. So, without much further ado, here's our host, Tito Nonoy. Magandang araw sa inyong lahat. Sa panibagong episode na ito, tatalakayin natin ang isa na namang nakakabahalang katotohanan sa bayan ng Oton, Iloilo. Kung noong nakaraang episode ay pinag-usapan natin ang kawalang aksyon ng mga awtoridad laban sa mga kriminal, ngayon naman ay lilinawin natin kung paanong ang mismong mga politiko na ang hayagang kumakalinga, kumukupkop at ngayoy umaarkila pa sa mga kriminal na dati nilang hinayaang manalasa. Sa kabila ng matagal ng hinaing ng mga mamamayan tungkol sa mga nuisance motorists na paulit-ulit na nagbubuga ng malalakas na tugtog sa mga kalsada, lalo na sa street ni Master T, tila bigla na lamang naging tahimik ang lugar. O bigla ang katahimikan. Isang bagay na matagal nang ipinaglalaban ng mga residente, ngunit kailan may hindi nakuha hanggang sa panahon ng kampanya. Bakit nga ba biglang tumahimik? Simple lang. Dahil ang mga politiko sa Oton ay ngayon ay inaarkila na ang mismong mga kriminal na dati nilang pinabayaan. Ginagamit nila ngayon ang mga ito upang patugtugin ang kanilang mga campaign jingles, upang mag-ikot sa barangay, upang magsilbing mga tagapagdala ng kanilang pangalan. Ginantimpalaan pa sila ng pera, gasolina at kapangyarihan. At kapalit ng katahimikan ng gabi, ay ang tahasang pakikiuso ng mga kriminal sa sistemang bulok. Ang katahimikan ngayon sa maiingay na parte ng Oton ay hindi bunga ng hustisya. Ito ay bunga ng transaksyong kriminal kung saan ang dating tagagulo ay ginawang bayarang tambol ng mga politiko. Pinatahimik hindi dahil may batas, kundi dahil sila'y binayaran para manahimik. Ibig sabihin lang nito, may kakayahan ng mga politikong ito na ayusin ang problema ng ingay at kaguluhan, ngunit pinipili nilang hindi gawin ito maliban na lamang kung makikinabang sila. At ito rin ang dahilan kung bakit walang matinong anti-noise ordinance na maipasa sa mga barangay, lalo na sa mga lugar kung saan nakatira o bumuboto ang mga politiko. Ayaw nilang masaktan ang sariling interes. Ayaw nilang maapektuhan ang mga makinaryang ginagamit nila tuwing eleksyon. Pinipigilan nila ang anumang ordinansa na magtatanggol sa katahimikan ng taumbayan dahil kailan may hindi ito naging prioridad nila. Ang tanging mahalaga sa kanila ay kapangyarihan, kahit pa ang kapalit nito ay ang dignidad ng mamamayan. Ang mas malalim na problema rito ay ang abuso sa kapangyarihan. Lahat ng ito ay ugat ng mentalidad ng pagiging in charge, na kapag ikaw ang may hawak ng posisyon, ikaw ang batas. At ito ang ginagaya ng mga seasoned na politiko sa Oton na parang mga warlords sa sariling teritoryo. Hindi sila nagsisilbi kundi naghahari-harian. At ang masakit, ang mga sasakyang ginagamit sa kampanya, ang mga naglalako ng kanilang mga campaign jingles ay ang mismong mga dating nuisance motorists na nanakot ng gulo at nanira ng katahimikan ng mga mamamayan. Ito ay isang mapait na kabalintunaan, isang malinaw na larawan ng kriminal na sabwatan sa pagitan ng mga politiko at ng mga salot sa komunidad. May isang opisyal pa ng bayan na hindi man lang makabuo ng maayos na pangungusap sa English, ngunit eksperto sa tawagin ang sarili bilang the outstanding. Ang taong ito ang huwaran ng politika sa Oton, isang huwaran ng kabastusan, kahayupan, kapalaluan, kasakiman at korupsyon. Siya ang ehemplong sinusundan ng marami sa bayan kung paano maging mas masahol pa sa hayop. Isang lider na ang tanging naiaambag ay ang pagkalat ng kahihiyan at kabulukan sa gobyerno. Habang patuloy na nananatili sa pwesto ang mga ganitong klase ng politiko, lumalalim pa lalo ang pag-abuso sa kapangyarihan. Hindi na nila kailangang
magkunwaring may malasakit dahil alam nilang kaya nilang baluktutin ang batas, patahimikin ang mga biktima at bayaran ang mga kriminal upang magmukhang lehitimo ang kanilang pamumuno. Lahat ng ito ay ugat ng mentalidad ng pagiging in charge na kapag ikaw ang nasa pwesto, ikaw ang batas at walang sino man ang pwedeng umangal. Ang mga veteranong politiko sa Oton ay kumikilos na parang mga warlords sa sariling saklaw, na parang sila ang may-ari ng bawat kalsada, ng bawat bahay, ng bawat botante. At ang kanilang mga campaign jingle vehicles o sila rin ang mga dating nuisance motorists na nanakot, nag-ingay at nang-abuso sa taumbayan. Ngayon, ginamit sila para magpanggap na tagapagdala ng mensahe ng kampanya, pero sa totoo lang, sila ang simbolo ng kabalintunaan. Anong klaseng sistema ang nagbibigay ng gantimpala sa mga dating salot ng lipunan at ginagamit pa sila bilang mukha ng politika? Ito na ang patunay ng lantaran at garapal na sabwatan ng mga politiko at mga kriminal. Hindi na nila ikinakahiya, bagkus ipinagmamalaki pa. May isang opisyal pa ng bayan na hindi man lang makabuo ng tuwid na pangungusap sa English, pero malakas ang loob tawagin ang sarili bilang the outstanding. Isang taong bastos, walang pakundangan, sakim at makasarili, ngunit siya ang huwarang politiko ng Oton. At dahil sa impluensya niya, unti-unti nang nagiging mas masahol pa sa hayop ang mga tao sa paligid niya. Hindi na uso ang dangal, hindi na mahalaga ang serbisyo. Ang mahalaga ay ang kapangyarihan at pagtakpan ang isa't isa. Kung patuloy na mananatili sa poder ang ganitong klaseng mga shameless assholes na wala talagang hinaharap ang Oton, walang progreso, walang pag-unlad, kundi paulit-ulit na pagkabulok. Sa kasaysayan, ilang lungsod, kumpanya at buong lipunan na ba ang bumagsak sa ilalim ng pamumuno ng mga bobo, sinungaling at sakim? Ang pagbagsak ng Enron dahil sa korupsyon, ang pagkawasak ng Roma dahil sa mga inutil na emperador, ang pagbagsak ng mga institusyon dahil pinabayaan ng kanilang mga pinuno, lahat ito ay paalala na walang organisasyong nabubuhay sa ilalim ng kasinungalingan. Kung hindi tayo kikilos, kung patuloy tayong mananahimik, tayo mismo ang maglulubog sa sarili nating bayan. At bago tayo magtapos, nais naming ibahagi ang isang likhang sining na sumasalamin sa tunay na anyo ng kasalukuyang pamahalaan ng Oton. Isang awitin mula sa artist na kilala bilang Oton Thug Life. Isang obra na nagpapakita ng kabaliwan, kasakiman at delusyon ng mga opisyal na akala mo'y sila ang may-ari ng bayan na parang wala ng ibang batas kundi ang kagustuhan nila. Sa bawat linya, mararamdaman ang bangungot ng isang bayan na binaboy ng mga taong dapat sana'y nagsisilbi. Ito ang tunay na soundtrack ng isang bayang ginagahasan ng kapangyarihan. Narito ang kanta ni Oton Thug Life. Pakinggan natin. Of tea, Oton Soy and family. Tawon man kami bastos kawala kuya. Sa tuod lang muna kay wala sila may maubra. Hadok mga talawit, puro mayuti puta. Hindi nyo kami pabuwanay, hindi nyo kami kilala, kami mamamo. Sulon na mo ninyo nga balay, upusong ka mo na mo't pamatay. O sige hapa, ipadyuon na mo ninyong sura. Wala kami dala kung punos kami NPA na masyong aming pobre kami advice cycle driver. Hindi ka mo kabalo kami serial killer. Kulat lang kay tapon na mo ang pamilya.
Nagtaroon na bonsang saksak ilang alam-alam. Dalawan lang namon iyong kahilion. Kadan man tawala konsensya diri sa otong. House of tea, Otman's royal family. Hapon man kami bastos kabwala luya. Sa tuod lang lamuna kay wala silang way maubra. Hadlok mga talawit, puro mga yudi puta. Hindi nyo kami pabuaniman, hindi nyo kami kilala, kami mga sudon namon nyo nga balay. Pupusan ka mo namon mamatay. O sige apat ipadubuon namon inyong itsura. Wala kami galaw, puros kami NDA na may suabi niyo pobre kami na tricycle driver. Hindi ka mo kabalo kami serial killer. Hulap lang kay napon namon pamilya. Nagtaroon namon samsat-sap ilang alam-alam. Naglawan lang namon inyong pahilion. Dagan man tawala konsensya diri sa otong. Hindi nyo kami malapawan, kilala namon nyo batasan. Alam lang kamo kay inyong magtilaw. Mabalan na no, kita no kami kapulor baan. Ang nananaaraw sa sining nga kanta, himo-himo lang kaging di matu. Kung nakapagdi kasini, hiling tuon ka maango, kag ignorante. Ang pagbabago ay nasa ating mga kamay. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating talakayan ngayon. Sana ay may napulot kayong mahalagang aral tungkol sa disiplina, respeto, at responsibilidad sa komunidad. Huwag kalimutang abangan ang ating susunod na episode kung saan tatalakayin natin ang iba pang mahalagang isyu sa ating lipunan. Hanggang sa muli at sana ay patuloy kayong makinig at makibahagi sa ating mga diskusyon. We've just heard Tito Nonoy share his experiences in Oton, shedding light on the challenges faced by the community. Join us again next time as we hear more stories from Tito Nonoy and dive deeper into Filipino society, its issues, struggles, and valuable insights. This is Jessica, and like Tito Nonoy, I'm also hoping for a tahimik na bayan. See you in the next episode.